Nakakapagod din palang magputol ng damo dito sa garden. Bago itong aming lawnmower, so kailangan ko pang i-assemble. Mas mapapadali kasi ang trabaho kapag may ganito. And sana madali lang siyang buuin. And sana hindi ako maubusan ng pasensya sa pag-assemble. Pag open ko, ganito nga siya. So kapag ganito, una ko talagang binabasa yung manual. Kaso naloka ako, ang dami na namang steps. Gaano katagal na naman kaya ako magbubuo nito? Ayaw ko kasi nagbubuo ng mga ganitong electronics. Pero dahil ang haba na ng mga damo namin, kailangan na nga itong buuin. Sayang din kasi ang ganda ng weather today. And saktong-sakto, tuyo yung mga damo. Anyway, nilabas ko na muna lahat ng parts mula dito sa box. Bali, ilang piraso lang naman yung parts, so hindi ako matatagalan dito. Nag-iingat lang ako kasi baka masira ko pa. Medyo nakakalito kasi first time ko din magbuo ng ganito. Pero siguro mga 15 minutes lang is tapos na din. Inatouch ko lang tong box para dun sa grass. And pati na rin yung handle. Nakita ko nga din, meron din pala mga robot na lawnmower. Kaso ang mahal niya and minsan lang naman ito magagamit. Sakto na nga din, medyo mahaba na yung wire. Medyo mahaba kasi yung kailangang tabasin dun sa harap ng bahay. First time kong gagawin to, so hindi ako sure kung tama ba. Inuna ko na nga muna itong harap ng bahay. Dahil yung mga lawn ng kapitbahay is ang gaganda na. Medyo nahirapan ako dito kasi pataas baba siya. And medyo nahilo din talaga ako kasi hindi pa ako kumakain. Nakakapagod din para talaga magputol ng grass. Mukha lang siyang madali pero medyo nakakapagod. Siguro mas madali kapag flat lang yung garden. Isa pa to sa mahirap buksan. Meron kasing socket dito sa likod, so dito ko na lang siya isasaksak. Kaso, Diyos ko, ang hirap iangat nung lock. Inalis ko na muna yung mga bato dito sa garden. Mahirap na kasi baka magtalsikan, tumama pa dun sa aming window. Or baka sa akin pa nga tumama. Itong garden, hindi siya masyadong mahirap kasi medyo patag. And mas maiiksi pa yung mga damo dito. Dito sa kabilang side, ito nga yung mga bulb. Actually, kailangan siyang hukayin kaso wala pa akong time. So for now, putulin ko na lang muna. Medyo natagalan ako dyan kasi medyo mahirap itulak kasi sobrang kapal nung dahon. Nagutom nga din pala si Charlie and Chino kaya nanghingi sila ng merienda. Diba? Sila pa talaga yung nagutom. Nagutom ata kakalaro dun sa labas. Tuwang-tuwa din kasi sila dun sa weather. Habang kumakain sila dyan, nag-start na ulit ako ditong magputol. Diba? Para matapos, bago pa magdilim. Ang dami ko pa nga din palang nakuwang branches dito sa likod. Tapos, nagbunuta din ako dito ng mga weed. Ang dami na kasing ligaw na damo na tumutubo. And para mas malinis naman tingnan. Itong puno kasi sa likod, grabe, sobrang kalat. Ito namang si Charlie, tuwang-tuwa dun sa mga sipit. Gusto daw niyang laruin kasi gagawin niyang animals. Pero si Chino sabi, maglaro daw muna sila dito sa labas. Tingnan mo nga at magkahawak pa ng kamay. Akala mo naglalakad sa park. Naghahanap nga din pala ako ng ibang lagayan para dun sa kanilang toys. Wala kasing butas yung box na yon, so napupuno siya ng tubig kapag umuulan. Kailangan ko talaga yung merong butas-butas. Or baka ilagay ko na lang muna dun sa garahe kasi hindi naman nilalaro ng twin. Nagsasawa na ata sa mga dinosaurs. Kakaikot nga nila, ayan, nadumihan na yung paa. At ngayon lang din nila na-discover na meron palang gripo dito sa labas. Hindi na ako magtataka pag naliligo yung dalawa dyan. Tumambay na din muna kami dito. Tapos tinatanong ko sila kung ano yung gusto nilang ilagay sa garden. Para mas masarap yung tambay namin sa labas.